Good day mga ka-Fixit! Ligtas na paglipat ng linya. Yan ay babahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fixit Dennis, fixing the way we drive. Lalabas lamang tayo dito sa gasoline station na ito. Nandito nga pala tayo sa Arnaldo Highway, General Trias, Cavite. So lalabas lamang tayo dito ng ligtas. Titingnan muna natin. Dahil tayo ay kakanan mga ka-Fixit, sisignal ako ng pakanan para alam na nasa likuran ko nakakanan ako. Papunta ako doon, yun ang exit point ko. At titingnan ko dito sa kaliwa kung may paparating. Ayan, so medyo mabagal naman yung paparating at medyo clear na. So tayo pa ipapasok. Dito po muna tayo sa shoulder mga ka-Fixit. Hindi po muna natin kukunin yung kaliwang bahagi ng kalsada. So shoulder palagi. Pag once na pumasok ka sa isang kalsada, 2 lanes man yan, 3 lanes, laging sa shoulder ka muna bago ka mag-change lane papunta sa kaliwa. So sisignal ako ng pakaliwa, titingnan ko kung clear na, malayo yung sasakyan na nasa likuran at mag-change lane ako. Ayan. So siguro yung malamang na malayo yung sasakyan sa likuran o kaya mabagal yung dating niya. Paano mo malalaman na mabagal yung dating ng sasakyan? Titingnan mo sa iyong side mirror. Kung mabagal yung paglaki niya sa iyong side mirror, ibig sabihin mabagal yung takbo niya. Matatansya mo rin yan over time sa tagal ng iyong pagmamaneho. Okay? So kaya tayo pumunta dito sa kaliwang bahagi ng kalsada, dito sa fast lane kumbaga, kasi malayo pa naman yung exit point natin, no? So palagi mong tatandaan na kung malapit ang exit point mo, syempre dapat unti-unti ka na pumupunta sa shoulder. Tsaka huwag mong kakalimutan na signal light. So always think na kailangan maging beneficial sa'yo, no, yung iyong pag-change lane. Huwag kang mag-change lane basta-basta na wala ka namang i-exitan or hindi naman kailangan. So every time na mag-change lane ka, may purpose. Kumbaga sa pagmamaneho mo, bawat ginagawa mo, bawat pag-change lane mo, dapat may purpose. Hindi ka lang basta nag-change lane kung kailan mo lang gusto. Kasi yung pag-change lane ng pag-change lane, lalong-lalo na kapag nagsiswerving ka, delikado po yan. Maaari kang madisgrasya o maaari kang makadisgrasya. So susundan lamang natin itong linya natin dahil malayo pa yung exit point natin. So bonus points ko na rin sa'yo paano mo ba malalaman kung nasa linya ka o nasa tamang linya ka. May reference points po yan mga ka-Fixit. Ito, yellow box, so mag-i-slow down tayo. Ayan, pag clear na, diretso na. So paano mo malalaman kung pasok ka sa linya, naka-center ka sa lane mo. So meron tayong reference points. Tingnan mo tong side, dito mo tong wiper ko dito sa kaliwang bahagi na to, at dito sa kanang bahagi yung gitnang wiper natin. So basta pasok yan sa linya na dinadaanan natin, alam kong pasok tayo mga ka-Fixit sa lane natin. Okay? So pag-change lane lamang ako mga ka-Fixit, ginawa ko yan safely kasi magiging mula doon sa 4 lanes, naging 2 lanes na lang tong kalsada na ito. Kaya tayo pumasok dito mga ka-Fixit. Tumingin ako sa aking side mirror, tumingin din ako sa aking rear view mirror bago ko ginawa yan na tayo po ay nag-signal light. So mag-slow down lang ako dahil may papasok sa linya na motor. Change down na gear, 2 gears at a time mga ka-Fixit. So from 4th gear, nag-change gear ako to 2nd gear kasi mabagal yung takbo ng ating sasakyan at that time, at that moment mga ka-Fixit, around 20 kilometers per hour na lamang. Kaya nag-change gear ako from 4th gear to 2nd gear. Black gear change po ang tawag dun mga ka-Fixit kasi nag-skip tayo ng 1 gear. Okay? Meron akong video na ginawa dyan, detailed video on how to black gear change. At kung di mo pa napanood yung video, na maglalagay ako ng link ng video na sa upper right portion ng video na tayo sa description below para mapanood mo. Okay? So hindi pa ako mag-change lane ulit, no? Ginawa ko yung change lane kanina with the purpose. Alam mo yan mga ka-Fixit, kasi from 4 lanes nag-change tayo to 2 lanes na lamang na kalsada, kaya tayo nag-change lane. Okay? So malapit na yung exit point ko mga ka-Fixit, about 100 meters away. So mag-iisip na ako na mag-change lane papunta sa kanan. At hahanap tayo ng safe opportunity para gawin yan. Okay? So sa ngayon, diretso pa rin tayo sa linya na ito. Ayan, buti na lamang hindi pa ako nag-change lane mga ka-Fixit, no? Kasi may obstruction dyan sa may kanan. So kung nag-change lane ako ng maaga, obligado akong bumalik ulit, mag-change lane ulit papunta sa kaliwa. Okay? So ayan. So mag-change lane na ako ngayon mga ka-Fixit, no? Pero hindi muna dahil nakita ko sa malayo may naka-stop na jeep, nagbababa siya ng mga pasahero. Ayan. So ayan, signal na ako ng pakanan at mag-change lane na ako ngayon. Tingin sa side mirrors, malayo yung sasakyan.
Papasok na ako dito sa shoulder mga ka-fixit, dahil mag-exit tayo dito. Papasok tayo dito sa Bella Vista Subdivision. Ayan. So change lane ulit ako dahil papasok na tayo dito. Alam kong aabante na yung sasakyan na yun dahil nagbabala naman siya ng pasahero. Habang pumapasok ako dito sa subdivision na ito mga ka-fixit, tinitingnan ko pa rin yung aking side mirror at rear view mirror kung may paparating na motor, kasi minsan meron pong motor or bisikleta na gusto kang unahan sa iyong pagliko. So be careful lang mga ka-fixit, defensive driving yan mga ka-fixit, para masigurado mo na maging ligtas yung iyong pagpasok doon sa exit point mo. Okay? So kapag ka mga ganito naman nagpapatakbo tayo sa subdivision, tandaan mo nga pala, take note na depende sa lugar na iyong pinag-drivean yung maximum speed and minimum speed ng iyong sasakyan. So kapag ka sa mga subdivision, syempre mas mabagal yung takbo ng iyong sasakyan. Okay? So dito sa mga subdivision, kagaya ng papatakbo natin kanina sa highway, huwag kang mag-change lane basta-basta. Kailangan with a purpose pa rin yung pag-change lane mo. Hindi porke nagbago yung lugar na iyong pinagdadrivean, lalong-lalo na kung nasa loob ka ng subdivision kung saan ka nakatira, gano'n na lamang yung iyong pag-change lane. Kung maga bara-bara, hindi po gano'n mga ka-fixit. Kahit saan ka pa nagmamaneho, always be a defensive driver. Always be a responsible driver mga ka-fixit. Kasi ang disgrasya, nandyan lang yan sa tabi-tabi at nag-aantay yan na maging careless ka para dumating siya sa iyong pagmamaneho. So wag nating hayaan na mangyari yun mga ka-fixit. Always be a defensive driver. So sa mga subdivision, alam ko maraming mga e-bikes, maging ano tayo, no? Maging mapangunawa lamang tayo sa mga e-bikes kasi sadyang mabagal yan. Kung safe opportunity na magsisignal ako, kung walang paparating, o-overtaken ko siya. At alam din naman nila na o-overtaken ko sila kasi may side mirror naman yan. Pwede ka rin bumisina at times, pero wag naman yung mahabang busina. 1 or 2 beeps lang, okay na yon. Kasi nakakapikon po yung mahabang busina mga ka-fixit. Okay? So papasok tayo dito sa lugar na ito. Ayan mga ka-fixit. So palagi mo tatandaan na kapag ka nag-change lane, isipin mo na kailangan maging beneficial yan sa'yo, sa iyong pagmamaneho, para ligtas ang iyong pagmamaneho. Okay? So palagi mong iisipin na maging defensive and responsible driver on the road mga ka-fixit. Okay? So palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. And that concludes the episode for the day. I hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Again, I'm Dennis of Fix It Dennis, fixing the way we drive.